Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Patuloy ang ating usapan tungkol sa ating issue, kalusugan, tungkol sa zero balance billing o no balance billing policy. Issue, kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue, kalusugan sa Health Check Plus. Kasama pa rin po natin si Dr. Eric Raymond N. Laborar, ang Medical Center Chief ng Bicol Regional Hospital and Medical Center dyan po sa Albay. Magandang araw po muli sa inyo, Doc Eric. Magandang araw po, Teacher Ellie. Doc Eric, pagpatuloy na po natin ang ating kwentuhan, no? Siguro po, pinakamainam na iwas gastos laban sa mga medical conditions at iwas maospital ay dapat ay manatiling malakas at malusog ang ating mga kababayan. Ano po ang mensahe nyo po sa mga libo-libong mga kababayan natin tungkol po sa kanilang health habits o practices na dapat sundin? Ang be mindful po ng ating mga kinakain, ehersisyo. Yun nga po yung sinasabi ng ating secretary na be mindful po sa mga kinakain natin, sa mga bisyo po natin, at yung panatiling healthy po ang katawan natin through exercise po. Talagang ang ating nutrisyon, no, at pagiging healthy para sa galaw-galaw mga health checkers, ano, talagang magandang reminder po yan para sa amin, no, Doc Eric. So, nitong nakalipas na mga linggo at buwan ay sadyang maulan at dala nito ay malawakang pagbabaha, Doc Eric. Kamusta na po ang mga napabalitang kaso ng leptospirosis nyo dyan sa inyong nasasakupang lugar? Sa kagandahang palad naman po ay mababa po. Halos wala nga pong leptospirosis dito sa aming lugar. Pero kung sakasakali naman po, meron po kaming paghahanda dyan through sa gamot po, laboratorio at yung mga just in case po mag-dialysis, nakahanda po ang aming hospital dyan. At isa pa nga pong paalala, alam niyo po ba, yung leptospirosis ay kasama po siya sa no balance billing po. Kaya hindi ho kami kinakabahan kasi po, at huwag kayong kakabahan, lalong-lalo na yung mga nagkakaroon po ng sakit na ganyan. Pero mas makakatulong na umiwas po tayo at mag-ingat sa mga baha. Hindi komot libre na sa ating ospital, ay sige lang tayo ng sugod po. Basta po sa amin, iba yung paalala po na mag-ingat sa pagluso po sa baha. Magandang paalala po yan para sa ating mga health checkers, Doc Eric, ano, na talagang ang number one pa rin talaga ay prevention, no? Better than cure, sabi nga nila, no, Doc Eric. Doc Eric, ano po ba ang inyong payo o mensahe para po masiguro na mapakinabangan at maging benepisyo po itong no balance billing para sa ating mga kababayan? Ang pakiusap ko lang po ay siguraduhin lang po natin na active ang ating PhilHealth membership at mag-comply po tayo ng mga requirements ito para ma-avail po talaga natin ang zero balance billing package. Yun lang po. Doc Eric, nabanggit niyo po yung mga requirements at pagiging active sa PhilHealth, ano? Meron po ba itong mga specific na requirements para makuha po yung no balance billing na ito? O kailangan po ba may PhilHealth o indigency proof? Meron po bang dagdag liban po dun sa nabanggit natin kanina na kailangan PhilHealth member sila? Wala naman po, basta pa lang po kayo ay mag-comply, magpakita yung mga requirements po ninyo at yung mga karagdagan pong hihingin sa inyo ay may pakita, ma-comply nyo lang po. Sigurado po kayong ma-avail nyo po ang no balance billing po. Yeah. Doc Eric, nabanggit po ninyo may karagdagang mga requirements. Ano? Pwede po ba nating i-explain sa ating pong mga nakikinig at nanonood ngayon? Ano po ba yung mga additional pa na pwede pong hingiin sa amin para po ma-avail itong no balance billing? Basta po sa amin, ang nakalagay po dyan ay syempre po yung
personal data ninyo, hihingin po sa inyo, mga status po ninyo, yung certificate of indigency just in case po mga kailangan. Pero po, tapos po yung basing on your status po, educational or work status po, dun po kayo bibigyan ng certification, yung PhilHealth membership po ninyo, magbabase po doon sa i-avail po at ibibigay sa inyo ng PhilHealth po. Napaka-basic lang po nun, yun lang po. Magpatunay lang na kayo'y Pilipino, number one, yun lang po yan. Mapatunayan kayo'y Pilipino, kayo'y nakatira sa ganitong lugar, kung kayo po ay indigent, certificate of indigency, kung hindi naman po, certificate of employment po. Yun lang naman po yun, tapos na po yan. Kung ano man po yung karagdagang kakailanganin na hingin sa inyo, ay mako-comply nyo, napakadali lang naman po i-comply nun. Nakakatuwang malaman na hindi ganun kabigat yung proseso. Nabanggit nga health checker si Doc Eric, mapatunayan lang natin na tayo ay Pilipino, ay pwede po nating ma-avail yung no balance billing policy na yan. No? So, alam niyo po kasi Doc Eric, marami pong mga solo parent o kaya naman senior citizen no, na nahihirapang mag-asikaso niyang mga papeles. Kaya talagang tinanong natin kung paano po ba yan maa-avail. So, Doc Eric, nabanggit po ninyo, hindi ganun kabigat yung proseso. So, tama po, no? Yung mga senior citizens natin, solo parents, covered din po itong no balance billing policy. Opo, tama po kayo, covered po yan. Hindi naman po sa yung medyo po nahihirapang makaintindi. Umasa po kayo na merong mga assistant po dyan na will assist you po at para mapadali, ma-avail nyo ang benefit package po yan. Meron pong contingency for that ang ating PhilHealth po. Para ho, I guess, talagang mailatag, matulungan kayong mailatag kung paano po ano mga kailangan sa inyo. Yun po, meron po niyan talaga at doon naman po kami natutuwa sa PhilHealth at meron silang help desk po. At sa amin din po sa ospital namin kasi po may tinatawag nga po kaming point of care na wala ka, o sige po dito mag-interview lang po tayo para ma-enroll namin kayo at ma-avail niyo po ang no balance billing po. Napakaganda at napakagaling po ng ganyan, Doc Eric, no? Maganda yung proactive nga, yung approach, parang preventive care din sa stress ng pasyente, no? Na meron pong ganitong sistema na may help desk o merong mga nakatutok talaga para ma-avail namin yung mga benepisyo na yan, lalong-lalo na po sa no balance billing. So, Doc Eric, tinatanong naman po ng mula sa Masbate, isang health checker, nais niya pong malaman at ng kanyang pamilya kung ang zero balance billing policy daw po ba ay mayroong pinipiling socio-economic status, age, trabaho ng pasyente para po ma-enjoy ang programang ito ng pamahalaan natin? Wala po pinipili yan. Bagkus ito nga po ay mas nakatutok dun sa ating mga underprivileged na mga kababayan. Yun po ang majority na tinutumbok ng ating no balance billing po. Kaya nga po, if you would notice, kung mapapansin po natin, talaga pong nakatutok dun sa mga walang-wala po ang ating PhilHealth benefits po. Kaya po, ang access po niyan para ma-avail ninyo ay napakasimple po, talagang nakatutok po. Inulit po natin, nakatutok po para po talaga doon sa mga underprivileged nating mga kababayan po. I'm sure po marami sa ating mga nakikinig at nanonood dyan ngayon ay talagang natutuwa sa ating pinag-uusapan at nalalaman, Doc Eric, no, tungkol dito sa no balance billing policy na ito ng ating pamahalaan. Doc Eric, curious lang po ako, yung sa fund po na ginagamit po dito, saan po siya nanggagaling? Diretso po ba siya from PhilHealth? May maraming pagkukunan. Una po, PhilHealth muna kung ako ang pasyente. Ibabawas muna yung PhilHealth. Tapos po, ang susunod dyan ay MAIP na. Hingi na tayo ng MAIP. Tapos po, i-avail na natin. Pag naubos na kay MAIP, PCSO na. Hingi tayo kay PCSO.
Susunod po, si DSWD na. Pagkatapos po, pag nakuha na natin lahat yun, kunyari, ako'y na-confine for 3 months. Di ang laki-laki na. Pag naubos na po natin ito, PhilHealth, MAIP, PCSO, DSWD, may tinatawag na po tayong quantified free service. Kung magkano yung kulang, i-cover na namin. Kami na gagawa, yung hospital na ang gagawa ng paraan para ikumpleto yun. Opo, ganun po yun. Kaya sige lang, gawa ng paraan. Basta maramdaman lang ng mga Bicolano na ganun yung ano ko eh. Anyway po. Nakakatuwa talaga, Doc Ed. Sana po talagang lahat nagko-comply para po hindi na sila. Oo nga po, sana po. And, we find ways para matugunan yan. It will be challenging but we will find ways. We should find ways. Kasi mga pangmataga, yung mga long playing na tinatawag na, di pa, 2 months na, a month na sa ospital, hirap yan. Parang ganun po yan. Talagang mauubos po kasi, Doc Eric kapag walang zero balance billing na ito, no? Talagang hirap po talaga yung ating mga kababayan. So, nagdadalawang isip silang magpa-ospital o kaya bumalik sa ospital, di po? Yes, ma'am, opo. Sa amin kasi yung ginawa ko, ma'am, noong 2021, talagang I spread the news na wala kayong babayaran. So, nakita naman namin na nagtiwala yung mga tao kasi doon challenge eh. Akala nila talaga. Pero yun nga, nung naparating namin na gano'n, wala po kayong babayaran, umasa kayo. Kami hihingi sa mga guarantee letter, kami na bahala dyan. So pumasok lang kayo. Oo. Ganda po talaga, Doc Eric. Doc Eric, hanggang kailan po ba yung zero balance billing policy na inilunsad ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan? Dahil napakaganda po ng policy na ito. Nais po naming malaman hanggang 2025 lang po ba ito? May limit po na binigay sa atin kung kailan po pwedeng ma-avail itong zero balance billing na ito? Inuulit ko po. Matagal na po ang policy na ito, simula pa ng 2017. Nung unang inilabas to ng PhilHealth at ng Department of Health po, para in compliance po with the Universal Health Care Act. Kaya po, ito po ay nasa batas na, kaya po kami po ay matagal nang pinatutupad ito, ang no balance billing, kasi po nire-report po namin itong mga ito sa Department of Health po para ma-monitor po nila kung talaga bang ini-implement namin at nakaka-avail ang ating mga kababayan. Doc Eric, para po malinaw, hindi po ito parang sale na hanggang 2025 lang. Tuloy-tuloy po ito, Doc Eric, tama po ba? Tama po kayo, Teacher Ellie, tuloy-tuloy po ito. Umasa po kayo na ayan naman po talaga ang gusto naming mangyari. Kami po mga healthcare workers po ninyo ay talagang ayan po ang gusto namin. Maka-avail po ang lahat ng libreng serbisyo sa ating po mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga underprivileged po ating mga kababayan. Nakakatuwa po na marinig yan mula sa inyo, Doc Eric, ano? So, pero isa pong concern, Doc Eric, ay yung haba ng pila sa admission dahil sa dagsa ng pasyente na gustong mag-avail nitong zero billing o zero balance billing sa ating mga DOH hospitals. Ano po ang ginagawa po natin para maagapan po ito? Tama po kayo, no? At napansin po namin, right after ng pagkakasabi ng ating mahal na Pangulo, we noted a 15% increase po ng dagsa ng pasyente sa aming ospital at sa mga Department of Health Hospital. Kaya nga po, na-anticipate namin yan, may tinatawag po kaming coordination with the hospitals sa amin pong mga vicinity po para ma-monitor natin at yung mga overflow po ay kumbaga proper coordination, monitoring para kumbaga pwede ba nating mailipat muna rito sa ganitong ospital
or tanggapin na muna po natin to. Katunayan po sa amin po, kunyari po may isang pasyente na kailangan itakbo sa amin na mangangailangan ng ICU bed po. Kung tumawag po ang isang private hospital, kumpara naman sa tumawag din ng isang district hospital or isang government hospital na level 2, mas inuuna po namin yung nasa level 2 na government hospital, na public hospital, kesa po dun sa ating manggagaling sa private hospital po. Yun po yung policy ginawa namin kasi po nakita po namin na yung nasa private hospital po, dati ng mga espesyalista ang tumitingin dyan kumpara naman do sa ating mga pasyenteng tumatawag sa district hospital. Alam naman po natin na nasa amin ang mga eksperto at espesyalista, kaya po binibigyan namin ng priority yung mga nasa district hospitals po, mga government hospital level 2, priority po sila doon sa aming list. Kaya po tinatawag natin ma-avail po yung aming ICU bed. Yun po yung isa sa mga marami namin ginagawa estratehiya para ho yung influx ng mga pasyente natin, kahit although increasing po, ay proper naman po na ma-address namin ng maayos po. Yun po yung isa sa mga marami pa po namin, sabi ko nga, na ginawa po because of the influx ng mga pasyente po. Doc Eric, buti po ay nalinawan kami dyan, kasi marami po sa ating mga health checkers ay tulad ko, hindi po kami masyadong maalam sa mga admission o paano po ba talaga magpa-confine. So tulad po nung nabanggit ninyo, kapag po, dahil po meron tayong coordination sa iba't ibang mga ospital, Doc Eric, kahit po kami ay ma-refer sa ibang ospital, halimbawa po ako ay nakapila sa inyo at hindi na po ako ma-accommodate, kapag po ako ay nilipat sa ibang ospital na through your coordination po, ay ma-avail pa rin po ba namin ng ang zero balance billing na ito? Opo, tama po kayo, Teacher Ellie. Particular po kami doon na dapat kung may ililipat man sa ibang ospital is ma-avail pa rin po yung no balance billing ng pasyente. Yun nga po ang inuulit namin, proper coordination and assessment of patients po ang ginagawa namin para po talaga mapunta yung dapat mapunta dun sa ospital na kailangan niyang paglaanan po at siguraduhin pagdating doon sa ospital na yon ay no balance billing din po siya. Doc Eric, ako din po ay curious kasi nabanggit niyo po yung sa mga ICU bed o di kaya iba't ibang kaso marami po sa amin ay pwedeng lumipat mula sa isang ospital, let's say po private hospital. Paano po kapag po gusto kong lumipat po sa isang ospital na may basic ward o charity ward po, maaari ko pa rin po bang i-avail itong no balance billing? Opo, required po kasi po ang isang private hospital na magkaroon ng basic ward po na tinatawag. Required po sila by law. So, kung meron po sila niyan at available, proper coordination po ang ginagawa namin doon sa mga private hospitals na yun para po malinaw at sabi ko nga po namin para hindi nagugulat ang pasyente na bakit nung lumipat kami may binayaran na kami. Yun po yung proper coordination at proper referral po na ginagawa ng mga doktor bago po magkaroon ng lipatan ng pasyente from our institution to another institution po. Yun po yung ginagawa namin. Pero inuulit ko nga po, kami po kasi ay level 3. Kaya madalas kami po mga level 3 ang huling pinagdadatingan ng pasyente. Pero po inuulit namin, mas binibigyan namin ng priority yung mga manggagaling sa government or district hospitals or lower level na hospital, kumpara naman po doon sa mga nangingi sa amin ng bed na manggagaling sa isang private hospital na may ICU, na merong mga espesyalista na gusto lang ilipat sa atin kasi nga po, alam naman po natin yung kunyari po, naubusan na sila ng finances. Kaya isa sa mga rason, kaya sila ililipat sa amin,
we give priority po. Again, we give priority po doon sa mga district hospitals, doon sa mga government hospitals po na alam naman natin mas walang-wala po yung pasyenteng yon. Kaya ganun po yung, again, ang ginagawa namin para mabigyan priority at ma-maximize ang no balance billing po sa aming institusyon. Napakaganda na may mga ganyan kayong initiatives, no, Doc Eric, lalong-lalo na po sa inyong ospital. At maganda po na narinig natin mga health checkers, no, priority po ng ating mga ospital, no, na mas malalaki yung mga level 3 natin na ospital, natanggapin yung mga mula sa mas maliliit na ospital o yung mga district hospitals na mas familiar sa atin, no, at mas malapit sa mga maaaring mga mas maliliit na facilities, no. Doc Eric, maraming salamat po dahil nalinawan po talaga kami, no, at salamat po muli sa inyong oras na binigay dito sa Health Check Plus, Doc Eric. Alam namin napakarami po ninyong tungkulin po dyan na dapat gawin para sa ating mga kababayan. Doc Eric, para po isara ang ating pagkakwentuhan, huling mensahe po ninyo sa ngayon para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Region 5. Teacher Ellie, nagpapasalamat po kami at nabigyan nyo kami ng pagkakataong mapaliwanag kahit papaano kung anong ibig sabihin ng zero balance billing at umasa po kayo na ang aking institusyon, ang BRHMC at ang Department of Health ay naandito po para maglingkod at umalalay sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Maraming salamat po muli, Dr. Eric Raymond N. Rabora. Ang Health Check Plus po ay patuloy na nakasuporta bilang kabalikat po ninyo para sa kalusugan ng ating mga kababayan at ng buong sambayan ng Pilipino. Mabuhay po kayong mga lingkod bayan dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Mga health checkers, hindi po dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng serbisyong medikal. Sa tulong ng no balance billing o zero balance billing policy, may karapatan po tayong lahat sa serbisyong abot kaya, ligtas at may malasakit. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Issue Kalusugan. Tampok na balita hinggil sa kalusugan ng mamamayan. Issue Kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube at sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.